Higit pa sa magkaibigan, isang pamilyang pinabuklod ng pagmamahalan. Pangalan ay laging kasama sa lakbay, abutin natin ang ating tagumpay. Badcast o Badcast, ligaya kay inspirasyon sa bawat kwento at tawa, pagkakaibigan ng pundasyon. Cast o Badcast, sa bawat hamon ng buhay ay mas lumalakas, ang gagano natin ay magwawakas. Ba't yan naka-headband niya yan? Wala lang kasi ako matupad yung ano natin. Alin? Gusto mo, ate sa'yo, malikli lang yung ano mo yun. Alin? Yung noo mo, no? Ay, sino bang malaki no? Hindi ko rin kilala. Sino yung malaki yung noo natin Grabe ka kilala. naman. Grabe ka naman sa malalaki ang noo. Sorry. Paano, Hindi. ano naman kung... Grabing intro yun, no? Oo. Sino ba yun? Parang kilala ko. Pero may kilala. Hindi naman, may isa lang naman ako specific na tao na nakikita ang ganun. Mabait pa siya. Depende. Depende. Pag minsan mabait, pag minsan... Sikat yun. Ano yun? Siguro tatago ka sa pangalang Yellow Jersey Guy. Yellow Jersey Guy. Oh. Cleopatra. Yan, Ah, kaya okay. Patra. Oh, gets ka na. Diba? Ikaw, gets mo? Gets mo na agad pagkasabi. Wala kang masasabi about Oo. ano siya na. Sino si Yellow Guy? Yellow Jersey Guy. Ako nasabi ko na Cleopatra tsaka ano. Best set behind the camera na lang yung mga sasabihin. Best set behind the camera. Behind the camera. Masyadong rude. Masyadong rude. Mga sasabihin. Okay. Ay. Tapos na. Wala. Yun na. Yun lang. Pero tatlo lang Comments. tayo ulit tayo. Wala na. Iniwan tayo ni Jason. Trio again. Next time ikaw na lang mag-isa talaga. Pabawas na naman. Wala na naman si Jason. Nasaan na ba yun? Mawawala lang naman pag, di ba, yun nga, ang sabi natin. Pag mayaman. Hindi, na-busy kasi daming ginagawa. Okay. Tapos Yung mama- pag iba naman, isang reason naman is pag nag-ibang bansa. Diba? Nasa ibang bansa ba? Wala naman. Nasa Pilipinas naman yun. Sa Pilipinas? Oo. Grabe no. Nung last wala siyang mahaba. Nasa ibang bansa. Ngayon, busy naman. Iba talaga pag ano. Parang pag US mo, wala ka rin nun. Ay, huwag natin. Ano yan. Injury ako na ng mga panahon yan. Hindi ako nag-America nun. Nag-US, pero may moment ka rin, nag-US mode ka. Pero hindi dahil nawala ako, di ba? Nawala nga. Di, pero wala rin tayong episode eh. Oo nga. Kasi ikaw yung Mr. Podcast eh. Ayun yung, di wala rin tayo. Di wala nga. Nasaan ba ka nun? Nasa Jason. US ka no? Nasa US kayo? Di si Jason nasa Bohol o wala? US. Hindi kami nagkaabot ni Jason. Late. Hindi pa Yung kayo December. nagkaabot. Hindi, injury kasi ako ng December. Kaya Hindi kayo nagkaabot. Hindi kami nagkaabot ni Jason. Kaya ganun. Ano pa topic natin? Oo nga, ano ba yung... Hindi ko din alam. Ay, grabe. Huwag na tayo mag-podcast. Hindi, ano ba topic natin ngayon? Ano ba magandang topic? Ano mga gusto nilang topic? Ano ba gusto nilang pag-usap? May sinergist ba sila? Wala eh. Wala. Parang kumukunting comments. Oo, wala. Hindi, ganito. Si Jason kasi wala eh. Si Jason yung late din nagbibigay ng topic natin. Ngayon si Ash naman magbibigay. Oo, nice. Si Ash na nagbibigay ng topic. Nice. Pwede. Ikaw na magbigay ng topic. Sige, pwede. Yan. Galing din to sa iyo eh. Oh, Ay, gusto galing pala sa'yo yung topic, buddy. Ay, ano lang, galing... Wala, hindi sa akin galing yun. Never magiging galing yata sa akin yung Sige topic. na, ako na. Ay, grabe. Ay, grabe. Parang napipilitan ka eh. Kasi ikaw yung nag-isip, ayaw mo sabihin. Hindi, alam naman nilang ikaw nag-isip niyan. Oo. Sige, ito. Common insecurities that boys face. Common insecurity that Kasi marami boys yung insecurities kaya hindi naisip. face. Insecurities, kunyari, yun nga sinabi mo kanina, malaki noo. Parang insecurity yun. Pwede lang. Buti naisip mo lang yun. Nung sinabi ko lang yung forehead, sa isip mo kagad, grabe mag-isip talaga ng topic. Hindi kasi insecurity yun, bro. Kaya nga sa mga mo, ginagagawa yung malaki noo. Part lang kasi ng boys yun, bro. Ayun na, kakasabi mo lang eh, di ba? Part yun. Pero yun na nga, insecurity na nga nila yun. Ba't inaasar mo pa? Ay, sorry. Nakin. Paano pag sinag-state ka lang ng facts?
versus Hindi, it's okay to state facts. Pero Oo. pag yung tao kasi insecure na about Vocal siya na insecure siya about doon. Tapos niloloko mo pa. Grabe ka talaga. Galing nyo dun ha. Oo, sa'yo. Hindi ko kasi nalalait Sa'yo mabait pa. Ikaw kasi malait ka. Hindi naman ako nalalait. Yun ang pagsabi ko, uy, parang ang laki ng noo mo. Tapos sabi, wala na. Gagalit na siya. Wala. Hindi mo naman alam na insecure. Oo, hindi ko naman alam na yun. Sabi ko, tatanong siya, okay ba itsura ko? Kuya? Totoo. Tatanong. Ko, hindi, ang laki na ng noo mo. Bago siya dumating, hindi naman natin napag-usapan. Oo, never. Yun na nga eh. Kaya ganyan pala yung common insecurity. Kaya pala. Ito pala natin. Natin. Next, mamaya pwede natin pag-usapan yung insecurity ng ibang tao. Tsaka, ang pangit yun ng ano ka ng tao. Baka nasaktan na nga eh. Pinapamukha mo pa sa kanya. Mga panindigan. Oo, baka. Kalbo. Bakit ikaw ba? Ano ba insecurities mo? Yun din, noo. Noo din. Siyempre, Okay. wala lang. Hindi, wala naman ako. Ano ba insecurities ko sa buhay? Maganda yung tanong mo, no? Oo nga. Kasi kung ano yung mga... Napaisip nga din ako kung ano ba yung mga insecurities. No? Or kung di man ngayon yung mga insecurities mo Before dati. yung Kung na-overcome mo na, di ba? Kasi, syempre ngayon, rich and matured guy ka na eh. Kumbaga the perfect. Ano ulit? Rich and matured guy ka na. Parang gay lang yung tumama doon, bro. Hindi. Gay lang tumama doon. lahat yun. Bawal ako magsinungaling. May curse ako kay Pinocchio. Lalaki rin yung ilong tsaka yung ano ko. Kahit nga yung guy, hindi tumama eh. Ay! Ay, grabe yun. Insecurities din, bro. Insecurity. Kasi yun, isa sa mga common insecurities, buddy. Ano ba yun? Di ba? Sabi mo. Ba't kahit secure na maging ganun? Hindi, insecurity yun na syempre, pili na ang soft ko bilang lalaki. Pag babae, soft na. Hindi, yun yung insecurities ko ng mga kabataan, yung sinabi mo ngayon, di ba? Part yun ng mga insecurities. Kasi tinanong ni Aaron eh. Kaya nabanggit mo, sabi ko, nga, pwede yun, sabi ko. So isa yun. Isa yun, oo. So start ka na, yan na yun. Oo, pwede. Common insecurities. Pwede, no? Pwede na. Umpisaan ko talaga. Kasama na. Sinimulan mo na eh. De, isa nga din. Dahil nabanggit na rin naman ni Ash. Yun, yung pag kunyari, di ba, kunyari naglalaro ka ng basketball o naglalaro ka ng sports, di ba? Any sports naman, actually. Anong sport pa ba? Running. Running, volleyball, yan. Di ba, parang... Ano ba mga sports? Wrestling. May sport bang wrestling? Hindi, nung bata. Hindi, sports ba yun? Hindi, ano ba yun? Parang nagtitrip-trip. Pero may ganun wrestling kayo. Wrestling kayo. Magkakapatid. Di ba may ganun? Yun. Isa yun. Kasi asa rin ka ng kuya mo. Oo, na mahina ka. Hina-hina mo naman. Oo, di ka pwede mag-wrestler. Oo. Parang kunyari, Triple H. Gaganong, ano nga, yung tawag dun sa kay Parang yung Gcash mo sa akin kanina, Triple H, no? Oo. Thank you. Kasi sobrang minahid mo sa akin. Parang sinasabi mo yung parang, wala yan, kapatid ko yun, sapat. Ako sa kapatid, to be honest, lagi ko narinig sa kapatid ko. So, na-insecure kapag gano'n? Oo, parang, syempre parang, takto. Syempre, hindi naman ako makapalag. Kunyari, basketball, bubulihin niya ako sa basketball nung bata kami. Ginaganong ko. Oo, pero wala pa Di pa uso yun. Wala pa yun. Ano lang dati, titignan ka lang. Gaganunin ka lang. Pag kanya lumayap siya na maganda. Pero mas matitindi yung mga trash talk dati kaysa yung... Oo, dati, parang... Minsan may personalan na na about sa court, parang kunwari na panis ka. Parang, yun yan. Hina mo kasi, alam yan. Hindi ka kasi tututulog eh. Parang, basta may nabanggit sa akin dati, parang kunwari na panis ko kasi, parang sabihin, tangina mo kasi hindi ka nag-aaral. Parang sabi ko, personalan na. Parang, ganun mga trash. Totoo. Yun sabi ko, naman di ako natulog kahapon. Anong connection? Connection. Totoo, nasa era tayo ng grabe yung trash talk. Oo, grabe. Totoo. Banatan ng mga trash talk, ng mga bully. Yun nga no? Parang nasa era tayo nun. Nung time na yung boys, pag boys era, parang pag sinabi mo kasi boys sa akin, yung ano, di ba? Parang teenage life. O yung... yun. Parang nasa high school or elementary. Parang pabinata. Ang tawag sa ganung sa parang pabinata. Nagbibinata. Parang tawag. Adolescence? Yeah. Adolescence. Mo doon. Iba ka talaga. Ano sa vocabulary mo, bro? Hindi, may kodigo. May kodigo ba? Hindi, wala sa topic yun. Nakalagay ng common insecurity that boys faces. Di ba? Face ba? Ano pala yung topic? Yung topic. Binanggit niya, hindi ka nakikinig eh. Hindi ka nakikinig eh. Masyadong focusan mo kasi Masyado kang... Nalala ko yung noo eh. Ano ka agad dyan, no? Pero yun, katulad niyan sinasabi ko kanina, yung... Kunyari, pag yung kapatid ko, sabi ako, lamya mo, ang hina mo. So parang,
syempre, nung era nga, katulad yung panahon natin, lalo sa generation natin, pag do kasi ngayon sensitive na rin kasi yung mga tao, yung mga bata, hindi mo na siya pwedeng sabihin babakla-bakla ka naman. Oo. Diba? Dati kasi normal lang yun. Sorry sa term, parang kasi yun yung ginagamit dati ng mga kapag natin lalaki. Pakasar siya parang siyang in a way na parang sinasabing soft ka or parang weak ka. Parang yun yung parang equivalent niya. Mahina ka, ganyan. Dahil nga, alam naman natin yung mga gay nating kaibigan, di ba? Parang soft, parang babae, parang ganun yung ano nila, physique or yung the way sila tumayo, mga ganyan, di ba? Parang babae, technically babae. So, yun yung inaasar sa akin before. Kunyari, hindi ka nga. Sa lahat, di ba? Parang hindi mo talaga na overcome yung hinahanap nilang parang goal. Basta ganun. Parang pag di mo na overcome yung parang automatic, parang babakla ka. Parang weak shit ka ba, ganun. Actually, yung isa pang equivalent nung time na yun, isa sa mga ito ba, kunyari, asarin ko ang ganun, di ba? Kunyari, usually doon, napipikon lang ako pag ganyan sa basketball. Parang sasabihan ka ng bakla mo naman, lambot mo. Usually ganun sa basketball. So, ang isa pang mga insecurity dati pag sasabihin ka ng support, hina mo, parang Sabot ka pa nung time na yun. Hindi naman. Pero ako support ako nung time na ginagano ako, pero nagpa-pretend ako na tuli. Para lang hindi mabully. Ako, actually, yun sa akin naman kasi mga older yung magagawin. Parang, di ba yung matatanda talaga. Sa high school, siguro, grade 3 ka, grade 4. Hindi pa nga lang, bro. Sa amin, nung time ko sa province, parang mga 13 ako, 13, marang 13, 14, tas mga kalaro ko siguro mga age of 23, ganyan, 10 years ka, 15 years ka. Malayo yung... So, parang sabihin, support ka ba, boy? Huwag kang, marami ka makasali dito. Parang ganyan, huwag ka muna makisali dito. Marami ka makakainin ng bigas, ganyan, ganun. So, yun yung mga isa sa mga insecurity ko. Yung parang, may gusto kasi akong i-prove. Parang gusto kong i-prove parang dati. Yung, ang isa sa mga gusto ko, yung parang, isa ako sa mga bata magagaling. Yung, kaya ko naman to. In terms of, especially in terms of basketball, pero kumbaga any sports na parang hindi ako yung batang yung sa tambay lang. Yung gusto ko yung parang may skill. Ganun yung gusto kong dati. Tsaka yun nga, dahil mas ako sa basketball dati, parang doon talaga ako addict. Or yun yung career na nakikita ko pa before na gusto ko maging basketball player. So, kaya nung time na yun, ang isa sa mga ginawa ko nung dahil nga sinasabihan ka ng ganon or yung mahina ka, soft, ganyan, mag-workout ako, nag-gym ako. Yun. So, isa-isa, nag-start dun. Tsaka, part din, napakiramdam ko kasi yung mga kalaban ko before is parang malalaking katawan. Stronger, oo. Ako kasi maliit, parang sa akin, nalilitan ako sa buto ko eh. Yun yung pakiramdam ko, maliit yung buto ko. So, parang yung mga kalaban ko, parang... Pero yung buto mo malaki. Ano? Yung buto mo malaki. Hindi ako magsasabi nun. Iba magsasabi nun para sa'yo. Yung buto. Kala ko buto yung sinasabi mo. Okay. Kumbaga, nalitan ako. So sabi ko, gusto ko ng something na magpapalakas. So, yun nga. Plus, yun din. Actually, yung looks kasi din. Di ba? Yung parang ang angas mo, ang manly mo, tingnan pag maganda katawan mo. Pag ganun. Yun yung feeling ko. Physique, di ba? Pag maganda physique mo. So, yun yung mga common kong insecurities before na naalala ko ngayon na yung siguro social insecurities yun na parang inaasar ka na mahina or gender insecurities ba yun? Parang ganun. Parang, tapos, yun nga, appearance nga na parang feeling ko mahina ako. Pangit ko kasi wala, kasi ang payat ko, parang payatot ako dati. Tapos, ang ginagawa ko lang, ang ayos ko lang is buhok ko. Feeling ko dati maliit ako kasi point guard ako ever since eh. Parang feeling ko ang liit ko. Pero ewan ko ba't nung medyo nagiging tumatanda, average din pala. Parang, okay, average din lang naman pala height ko. Hindi naman pala ako sobrang liit. Kasi siyempre malalaki sila, Jason, si Gab, di ba? Parang malaki talaga. Tayo parang, masabi ko naman siguro, average height naman tayo. Hindi naman tayo yung... Mga jogs, mga kring. Wala akong binawag. Kring. Basta, okay lang yun. Below... I mean, yung common na Pilipino, siguro, common height ng Pilipino. Ano bang common height ng Pilipino? 5'6", 7'8". Hindi, common. Ano ba yun? Above average. Average pa siguro yun. 5'4" siguro. Pang 5'4" siguro, feeling ka 5'4". Mga ganyan. Average pala si Jogs. Parang ganun. Siguro. Pero si Jogs pala 4'11". Di siguro generation natin. Kasi mga bata ngayon malalaki na eh. Oo. Malalaki na yung mga bata ngayon. Siguro ngayon average nila 5'9", 5'10".
Siguro 5'7". Oh, ba nga 5'7". 5'7" pala, above. 5'7". Oh, from 5'7" and above. Na yung generation natin parang 5'4" or 5'3" siguro sa lalaki. Mga babae mga 4'11", 4 flat 5. So, yun yung mga insecurities ko nung kabataan. Kaya yung ano pa ba mga ibang siguro isa ko pang insecurities na naalala ko bigla yung feeling ko kasi wala akong talent in terms of parang singing, acting, dancing. Yung parang kasi di ba sa school required yung parang saan ka ba magaling? Dance club ka ba? Yung mga ganyan, di ba? Tsaka yung marami activities, di ba? May mga sayaw, gantok, JS May prom. mga program, Christmas party, diba? Teacher's Day. Yan, di ba? Foundation Day. So, kada classroom may mga events. So, yun yung time na din ako sali sa mga ganun dati. Di ba? Ako naman sasali, pero parang hindi ako confident kasi alam ko hindi ako skilled or hindi ako talented, let's say kumanta, hindi ko kayang kumanta, hindi ko kayang sumayaw. So ang nagiging tendency, kunyari sa mga cheer dance, yung bata mga ikaw yung tigabuhat na lang yung lifting lang yung ginagawa mo ganun. So mahilig ka pala bumuhat ng mga babae dati. Hindi kasi tigabato nga lang yun ang kaya kong abutin. Binabato mo yung mga babae. Kasama sa practice, babato mo ganun. So sarap yun. Naman nun. Sakit yun, bro. Pag sinasalan mo ganyan, tas ang laki. Ay, ang bigat. Insecure. Mapanghusga talaga, mapambuli. Sorry. Hindi, ganun yung mga ginagawa kasi sa amin nung generation na parang lahat talaga siguro bully yung term na yun, no? Technically medyo, pero kailangan matigas rin mukha mo kailangan hindi ka rin magpatalo I mean, siguro yun pinagkaiba talaga ng generation natin sa generation ng iba. Bully nga siguro yun. Bully yun para sa akin. May pagka-bully na rin. Bully nga talaga. Pero hindi man ako nabubully. Parang more on na lang ako na parang actually nabubus pa nga yung ko doon, yung confidence or eagerness na parang na parang hindi dapat fire, ako ganito. Parang lalo ka nagiging passionate. Na parang yun yung sabi ko nung mahina ako sa basket, nung sinasabi ng mga pinsan ko mahina ako mag-basketball, nakikita ko ang gagaling nila. Mas parang nauuhaw ako mag-effort na gumaling. Unlike nga to kunyari yung sa sayaw, alam ko na yan, tanggap ko na sa sarili ko kagaya hindi para sa akin yan. May mga part kunyari kahit hindi man ako inaasa na banu ko sumayaw kasi common naman yung medyo common. Ewan ko sa inyo ba? Sa amin common sa school ko or sa pinaglakihan ko yung sa lalaki. Wala naman. Parang para sa akin kasi ako in my opinion parang lalo sa amin ni Laverne, 'di ba? Same kami kasi parang more on sa sports hindi sa kumbaga may outside skill ka parang amazeballs lang na parang you can sing pala yung dance pero like it's not a big deal kung hindi ka naman nakakaano. Tapos kunwari yung star player wala rin. Kunyari, no offensive magtalas matalino rin kahit papaano. So kahit alam mo yun, kahit bagsak kunyari man bagsak si magtalas wala silang pake. Academically magaling mag-basketball. Parang yun yung nakasanayan sa barkada namin or sa culture namin sa St. Peter parang sa lalaki sa mga lalaki parang it's all about sports parang never naman yung about academic tsaka yun or kahit yung mga extracurricular like dancing and other mas parang hindi uso sa amin yun dancing, singing, hindi siya ganun ka di ko alam yung sa Chinese community ba or baka nga din. Parang sa Chinese lahat sa lahat ng Chinese school parang hindi siya big deal yung parang singing, big deal yung sport yung basketball, volleyball saan ka yung isa iba naman parang sa sa school intelligence iba rin sa ano rin naman siguro wala lang talaga kami pake sa ako sa academic pero it matters din naman sa school sa atin sa experience natin pero ibang POV siguro yun yan like yung mga valedictorian baka diba niisip nila yun sa akin kasi kaya ako nasabi yung sayaw yung kanta sa amin kasi may image sa amin na parang ang culture ang rockstar tignan pag yung lalaki marunong kumanta. Siyempre parang Zac Efron. Kasi kunya Best of both worlds. Ganyan. Exactly. Good singer, good dancing. High school ako. May high school musical kami play. So parang gusto ko maging parang trip ko maging Troy Bolton diba yung bida na parang kasi varsity naman ako. So parang ba't di ko kayang gawin yung pagkanta o yung pagsasabi. Sabi ko kaya doon ako na parang hindi mo talaga makukuha lahat. Hindi mo makukuha lahat. So isa sa mga insecurity ko to din talaga yung time na yun yung bagay niya, yung magaling sumayaw at least magaling kumanta sana pero wala hindi nabigyan ng talent doon sa part na yun. So far yun yung mga nakikita kong insecurities ko talaga dati. In terms of naman intellectual parang hindi ko nakikita sarili ko. Parang okay, tanggap ko naman, hindi ako nag-aaral. Parang
Siguro basta insecurity sa akin din talaga, pag feeling ko gumagaling sa akin, kunyari may mas magaling na shooter sa akin, mas magaling na point guard, mas magaling na player. Ayan, doon ako medyo na-insecure ako. Lalo pag nako-compare ako sa ibang player. Parang hindi nga na sa atin, hindi nakaka-insecure na parang shit, basta talino siya sa akin. Oo, hindi. Sa akin. Pero tingin ko may mga tao. Sa ibang tao. Basta talino to sa Sila Jason kaya, natingin mo? Yun nga, yung maganda rin. Natingin mo, pero sa imagination nyo lang, sila Jason kaya. Hindi Feeling ko sports din. Sports din, no? Sa ating barka. Doon sa lalaki, lumalos, parang common sa lalaki. Baka intellectual. Especially sa generation natin. Oo, no? Feel ko mas feeling. Di siguro pag ngayon, social media na, no? Kung marami kang follower. Hindi ngayon daw sa yaman. Pwede rin kasi at young age, pwede ka nang kunyari, high school ka, pwede ka nang sikat eh. Pwede ka nang kumikita. Oo, di ba? YouTube. Pwede rin. Oo. Kasi tayo hindi natin mimig-isip yun eh. Parang tayo, sinanay tayo na parang habang nag-aaral ka pa you can't earn money. Oo. Parang wala ka dapat sideline, focus ka lang sa school. Ng pera. Talaga as in bigay lang kahit anong allowance lang talaga tas yun na parang ano ba para siya ba yung kunyari hingi ka mga 2K or 5K ganun para saan ba yan? Hindi kami na lang bibili niyan para sa'yo. Actually you can't get the cash talaga. So walang paano yun? Allowance lang, abot lang. So savings ka lang. Kung hingi ng extra. Kung hingi ka extra sa amin na pagpapalaki siya. So hindi naman hindi naman kayo na insecurity kunyari ganyan yung kaibigan mo maraming pera. Kunyari ganyan. Hindi masyado. May time na parang dami niyang pera ganun lang pero it's not a big deal rin na bagay no. Hindi insecurity tama. Pero nung time na yun ko parang lang. Sa nung narinig, hindi ko pa alam pala na insecurity tawag doon or parang naiinggit na parang grabe naman lagi bago sapatos nyo or mga ganun. Kumbaga ikaw yung nakakarinig ng feedback dahil ikaw yung may bago. Oo nga no. Pero yung sa insecurity naman sa pera, hindi mo naman kasi kailangan ng ganung kalaking pera nung bata. No. I mean, enough na allowance. Actually, totoo, no? Ngayon kasi nang natin naisip na insecurity yung mayaman. Kasi, naintindihan natin yung value. Naintindihan natin yung value. Tapos kailangan na natin, parang, kung gusto talaga natin mag-upgrade with life. Diba? Actually, may naalala ko ngayon. Ito talaga siguro parang, kanina kasi nahirapan ako yung parang ano ba talaga insecurities ko talaga sa katawan. Baliban, kasi yun yung parang common. Parang hindi ko nga alam kung, bagay, common naman talaga yung inaasar-asar ka na mahina, supod ganun. Pero isa sa insecurities ko, alam ko sa sarili ko noong time na yung siguro kasi yung kapatid ko high school, ano ba yung high school age natin? 16, 14, mga ganyan, di ba? 16, mga 14, 16, marunong na siya mag-drive. Around 14 yata, marunong na siya mag-drive ng kotse. So, ang insecurities ko noon dati, na kotse? Dapat at this age, dapat marunong na ako mag-drive yung 14, ganun. Kabado ako, takot ako parang hindi ko alam paano na manibela, ganyan. So, yun, tanda ko, yun yung isa ko, think ko, yun masabi ko insecurities. Kasi inggit ako na, shit, ba't nagagawa niya? Tapos ako, hindi ko nagagawa mag-drive ng kotse. Naalala ko kasi yung kapatid ko, JS prom namin, nagkotse siya. Siya nag-drive. Tapos ako parang, hindi ko nagawa. Nagpahatid ako. Kasi mostly ganun naman. Diba? Or tataxi kayo. Diba? Sabi ko, ba't kapatid ko, nadala niya yung sakyan nung tapos ako parang, wala, hindi ko. So yun, tanda ko, yun isa sa mga insecurities ko talaga na, shit, gusto ko bata pa lang marunong na ako mag-drive. Hindi ko naman. Pero angas, may classmate ako dati si Kenneth Lanteas. Dati nagdadala ng kotse 4th year high school. Grabe naman solid, yun. Grabe. Diba? Grabe yun. High school ka pa lang. Kasi alam ko parang normal yun sa States, diba? Na kotse ka sa high school. Ka naman. Sa Philippines, parang lalo sa generation natin, grabe yun, no? Pag high school pa lang may kotse. Diba? Kasi usually, kung may college pa lang. May normal na. Normal na ngayon. Kasi high school, usually, either hatid ka ng parents mo or school bus, di ba? Tama ba? Oo, di ba? School bus or... Pero 4th year, tinakas ko na yung kotse. Nagdadrive ka na. Okay. Takas na ako ng kotse nun. Malupit ka rin pala. Pero iba yung dala eh. Oo. Diba? Iba yung dala. Tinakas ka, dinala ko nga sa course. No, I mean everyday ka ganun. Hindi. Yung tool mo. Parang... Kasi ako dun nung time na yun, parang nagmamadali pa umuwi. Parang hindi mauli. Parang dapat hindi pa nakauwi si auntie at saka, di ba? Tama, gets. O kasi ako... siya puto, hintay talaga siya ng, di ba, late. Tapos minsan hinatid niya pa kami. Kasi nga, syempre, yung classmate ko. Kasi syempre, di ba, 4th year ka. Tapos excited ka pa sa kotse mo. Hatid ko kayo. Minsan kahit yung malayo, hatid namin. May mga chicks kaming gusto. Hatid namin. Tsaka wala, ibang-iba. Ibang-iba. Kasi yun nga, insecurity ko noon na dati. Pag yung ibang, alam ko may ibang lalaki na marunong mag-drive or may
Hindi ko pa alam yung syempre ang tingin ko kanya personal yung kotse niya, hindi naman hindi ko naman alam na pamilya, pang family car yun, ganun. Basta nadating sa akin, tangang nagkokotse siya. Yun yung mga insecurity ko siguro. Yun yung inggit niya siguro yun technically na ay buti, ba't kaya niya magdala ng sakyan, no? Parang hindi naman dahil nga siguro para kasi sa akin big deal, parang ang pogi mo. Ganun yung ako, doon ako parang ang pogi mo. Ako yung pogi, tsaka yung parang binigyan ka kasi ng responsibility agad at the young age to drive. Diba? Kasi iba parang tingin kagad sa'yo ng mga tao, hindi lang sa pogi, parang mature na ito, nagdadrive. Ayun pala, more on, yun yung sa akin na parang galing na ito, nagdadrive. Oo, nakakapogi, tsaka parang manly yung dating na parang angas na yung, parang 18 years, para sa akin 18 years old na siya, yung gano'n parang, ito, binata na tong loko na to, nagkokotse na siya, yun yung pakiramdam ko nung time alam na yun. Alam ko gusto mo high school parang Ducati ka eh. Grabe. Pero gusto, sa amin naman high school uso motor eh. Uso motor. Probinsya kasi so uso motor yung parang common yung ayun din. Pero hindi ako na-insecure sa mga kaibigan ko or schoolmate ko na nakamotor that time eh. Parang more sa kotse talaga. No? Oo, sa sasakyan ako na parang ang angas na kotse. Parang may kaya pala niya magsasakyan. Sana ako rin. Sana ako. Drive, no? Yun ang naisip ko yun na insecurities ko before na siguro yun na yung pinakamatindi dahil nga inggit ako na yun yung wala ako. Parang ganun. Kasi the rest naman tingin ko parang kunyari family na let's say wala. Swerte ko lang siguro na parang nabigay naman ng mom ko yung basic needs. Yung yung koneng necessity kailangan or essential sa school. Kunyari Rolex sa school. Ay, hindi ka naman. Hindi naman. I mean, kunyari, hindi ko kasi, ewan ko. Oakley ka sa school, no? Yung reading glasses mo, Oakley. Oo. Hindi kasi feeling ko kasi, eto ba, naisip ko lang feeling ko kasi yung mga iba pang insecurities is, kasi outside sa akin, kasi parang konti nga na insecurities ko before parang inisip kong outside is yung, eto ko, dahil ko narinig sa parents ko kasi to yung, walang daw pambayad sa tuition, ay hindi makakapag-exam dahil hindi nakapagbayad ng tuition fee. So parang sinasabi ng mom ko, yun yung sinasabi niya, inggit niya doon sa mga classmate daw niya kasi nga yung classmate niya makakapag-exam tapos siya papalabasin ng classroom dahil di ka babayad, di ka makaka-take ng exam. So parang double whammy ka, hindi ka na, gusto mong graduate, gusto mong pumasa, tapos hindi ka mapapahiya ka dahil hindi ka makapapalabasin ka ng classroom, hindi ka makakapag-take ng exam. So alam pa na wala kang bayara kasi di ka nakapagbayad. So tingin ko yun yung isa pa sa mga common insecurities ng ng mga boys siguro. Hindi na siguro boys yun. I mean, any gender siguro. Ano yun? Parang nafe-feel. Let's public naman yata. Hindi yata, no? Pag public, libre naman nata. Libre naman. Public, libre. I think. More on, siguro doon bullying siguro ang pumapatay doon sa mga public. Well, tingin ko, sa experience ko kasi mga iba kong friends from public talaga, nandun yung bullying I mean, kinakwento nila sa akin kung gaano kagulo yung school doon sa amin sa Bulacan. So, yun nakikita ko lang mga sa amin, insecurity. So, wala akong ibang maiisip intellectual, wala. Sa akin yun lang. Kayo ba? Kayo, ano mga insecurities mo? Ikaw muna. Let's do the last. Easy. Ayun, common insecurities that boys face. Insecurities ko na lang. Yan. Ganun. Yung sa kasi syempre nagtataka yung mga fans kung na-insecure bang isang friend. Parang kompleto nasa yun na lahat parang ganun Yun sa appearance, meron din syempre. Meron. Yun sa appearance insecurities naman, parang yung height, hindi naman ako na-insecure kasi parang growing up, isa ako sa matangkad sa school tapos grade 6 para ako pa nga isa ako sa mabilis kasi ako tumangkad. Parang kumbaga yung height ko ngayon, height ko na siya nung grade 6 okay. Swerte mo okay. Parang ganun. So nag-ano rin ako, parang big man to point guard ako. Tsaka malaki siyang point guard so para siyang mga Lamar Odom, mga ganyan. Hindi, bigyan mo naman ng Scottie Pippen or Magic Johnson. Hindi, Magic Johnson pala, sorry. Magagaling talaga. Lamar Odom pala, mali. Huwag naman Lamar Odom. Grabe, Lamar Odom, 6 man lang. Sorry, akin. Binaba ko yung standard. Idol niya si LeBron dati. Sorry si Athena. Bye, Dudu. So sa body shape naman, parang hindi ka. As yung bata, hindi pa naman natin masyado iniisip yung katawan natin, di ba? Ako medyo sorry. Kasi nga yung kalaban ko, parang more on sa hindi malaki katawan, more on malaki yung buto. So parang
Sabi ko, anong way ko para hindi ako masaktan or matulak ng madali. Yun lang naman yung ano ko dun. Pero tsaka yung kami kasi nila Alin, kami magkakapatid, parang masel-masel na kami kahit di kami nag-workout. Bato-bato. Wala pa workout, parang di ko alam ano ba yung Gifted ginawa talaga, ni daddy sa amin na ba't parang may muscle na agad kami. Parang Lagi nasa chan pa lang kayo na mami, tinuturo ka ng itlog, puro protein. Puro protein. Yan naman. Ginagana ko na si tita, ginagana na. Pero kala ko dati, kasi may mga kasabayan din tayo, ganun, six-pack din na, but, hindi talaga, tayo lang talaga, no? Tapos may biceps. Hindi naman six-pack, pero payat. Ba't may biceps kami na, hindi naman kami nag-workout, parang gano'n, nung time na yun, bata. So, yung body shape, hindi siya insecurity sa'yo that time. That time. Tapos, so ngayon naman hindi rin kasi ako din parang inaano ko eh. Insecurity. Siguro hindi ko insecurity yung body type ko ngayon. Yung more on lang ina-admire or goal siya, no? Hindi something self-love. Pero hindi siya insecure. Inspiration. Parang inspiration or something self-love na hindi gusto ko lang maging maganda yung physique ko, hindi naman dahil so, same case Steph Curry ng katawan pero hindi naman ideal, parang ganun pero hindi naman insecurities. Shoulder pag naka-jersey, no? Tapos sa ngayon naman yung body shape. Minsan pag na-insecure ka pa sa body shape mo ngayon, ewan ko na lang, kayong dalawa ni Allen. Pag may nakita ka ako na kunyari, mas maganda yung katawan, doon ako nagginaganahan lalo. Yun nga, para sa inspiration, di siya insecurity. Hindi siya insecurity. Tapos, yun, siguro nung bata ako yung, lang kasi, more on puri rin sa akin, compare sa pang-aasar. Pero yun na yung pang-aasar sa akin, since kami magkakapatid, ako yung pinakabunso. Si Allen naririnig ko dati dumaan sa inaasar na supot. Inaasar ka? So yung tinuli si Allen, okay na siya, tapos na siya. Siyempre, ang next parang na graduate ka na. Graduate na siya. Ako naman yung next na asarin na supot. Lahat yan, uncle, ayun niya, yan yung supot, hindi naman ganun sa ibang tao eh. I mean, yung pinsan mo, ako, pinsan ko talaga, kuya ko. Sa school, di rin pinag-uusapan masyado. Hindi, yun din. Tama si Allen, yung nagsisinungaling na tuligan. Nagsisinungaling na nasasabi mo, tuligan na. Sinungaling na. Yari ka nun. Nalaman nila. Parang isa lang makaalam. Pero ang rule kasi ni daddy sa amin is grade 6 tuli. Kami rin, ako grade 6 kapatid ko, tinula ako grade 6. Parang 13 to 14 years old yun eh. So si Aya, Nia, tsaka si Allen, grade 6 sila lahat tinuli. Best yun eh, alam ko grade 6 ata. Pero ako nga nang ayoko kasi inaasar ako ng inaasar. Kasi kayo araw-araw bunso. ko siya pinipilit na, patuli mo na kasi ako. So yun naging insecurity ko, parang patuli mo na ako. So ako parang nakalimutan ko grade 3 o grade 4 ako nagpatuli. So doon ako, kaya ako tumangkad agad. Pero ako grade 4 din ako nagpatuli, ba't di man ako tumangkad? Grade 6. Ako din tumangkad rin ako agad. Pero I mean grade 5, pero sobrang late ko dati. Tumangkad talaga sa tuli. Pero sayang nga kasi kung tama si daddy ko, nag-wait ako ng grade 6, baka mas tumangkad pa ako. Pero yun, ewan ko yun, gusto ko yun. Yung nag-weights ba? Tama ba? Nagbuhat? Di ako nag-wait, tuli. Okay. Yun yung ano sa amin. Hindi, pag tinutuli sasabi mo, pag tama pag mas bata, mas bata ka tinuli, mas hindi ka tatangkad. Mas hindi ka tatangkad. Okay. May parang age na sinusunod si daddy na parang ganitong certain age kay patuli para to. Pero sa kanya grade 6 talaga. Sa amin grade 6. Tapos ako talaga, dahil nga yun lang yung pinang-aasar sa akin. Sabi ko, patuli na ako. Para graduate na rin. So grade 3, grade 4 yun, patuli. Wala na silang pang-asar sa akin. So yun yung insecurity ko nung time na yun, which is sa mga bata, advice sa inyo, hindi dapat ma-insecure dun kasi lahat naman pinagdaanan yun. Kasi syempre, pero bata ka eh. So, hindi po maintindihan. Hindi mo maintindihan. Kasi isipin mo ngayon, ano naman? Pero tatanong kita, tingin mo kailangan ba taga magpatuloy o hindi? Kailangan, bro. Hindi kasi, mali mo yung mga generation ngayon, di ba? Ako hindi ko alam yung mga young generation. Yung una rin kala ko parang dahil lang siya mas pogi. Kala ko dahil dun. Binata ka na, kumbaga, di ba? Hindi ka naman like deep research to Parang isang beses lang. Usapang tuli, sorry. Isang beses lang nag-iisip lang. Isang beses parang sinerge ko. Parang kailangan to para malinis. Oo, hygienic. So parang para saan? Di ba so okay? Parang sabagay, naisip ko lang baka kasi may mga lumabas na naman sa mga TikTok universe. Sa Bible yata parang you have to be circumcised. Oo nga, no? Parang nakalimutan ko. Alam ko. Ang alam ko, parang sige, anyway, sir, tinatanong ko lang kasi inisip ko lang ko yung mga bata. Bakit ayaw mo napatuli sa? Hindi kasi inisip ko yung mga bata ngayon. Ano kasi tanong yun, bro? Lahat nagpapatuli. Hindi lahat ng lahi. Hindi, hindi lahat ng lahi. Alam ko naman yun, pero sa atin, Pilipino, oo. Inisip ko kasi baka nagbago. Tagal ko na kasi hindi nakakamit ng feeling ko tuling pa rin sila.
So, not feeling... Feeling ko tuli pa rin sila. Tuli. At least at the same path natin na yun nga, ma-advise mo na huwag sila mapapressure, no? Tsaka may mga kunyari, may mga bata, di ba, na wala naman pambayad ng tuli. Yung let's say talagang hindi fortunate. Alam mo, may mga libre tuli. Libre. Ano yung tawag? Yun nga. Oo, yun na nun, bro. Wala na ngayon yata ngayon nun. Hindi nasa rin siya. Hindi, ganun ka na lang. Basta, Ako din yung panakot. Yun din yung panakot din ng dad ko sa siya daw pinagayabang yung pokpok ng bayabas, kagat bayabas. Oo, ganun daw. No? Pero hindi ko experience. Ako rin, grabe. Nag-anesthesia ka. Oo. Siyempre. Pero ako sa libreng tuli lang din ako kasi tito ko kasi nagpatuli. So free tuli siya sa barangay nila. So sumabay na lang kami ng kapatid ko. Nangamatis. Oo, ang hirap nun, bro. May picture ka, pwede natin. Ito na ang kamatis, oh. Ay, sorry. Usapan tuli. Usapan tuli. Ay, anyway, go. Sorry. Just yung bata rin kasi ako, hindi ako, palaban ako. Kunyari, inaasar ako. Kailangan ako huling, palaban ako sa asaran. I mean, sumasagot ka, gano'n. Oo, sasagot ako, hindi ako papatalo talaga. Yun. Kaya di rin naman naasar masyado. So, sa naman sa skill and intelligent insecurities, yun nga, tama si Allen na parang sa amin hindi sobrang nagmamatter yung dancing, di talaga. Okay. More on, magaling ba yung basketball? Ganun agad eh. Sports. Tapos sa naman sa academics naman, di rin. Sa amin sa aming barkada pwede parang sa school hindi rin siya masyado mas matalino ka sa akin. Pero naisip ko lang ngayon baka yung ibang students. Talagang academically yung mga nagbabalik. Meron. Pero yun nga so sinasabi ko lang na hindi ako na-insecure sa academics if bagsak man ako or pasado. Pero tingin mo sa ratio natin bilang lalaki imagine mo na yung lalaki niya nung high school kayo or yung generation na binata kayo. Tingin mo mas marami insecurities in terms of yung pag physical or yung intellectual rin sa school na physical. Sa amin mas sports, academic, yung extracurricular. Yung dati siguro. Alam mo yung may friend ako, so shoutout kay Darwin, I love you. Sobra taba, tapos inaasar siya mataba. So papayat talaga siya. So more on talaga, no? Physical or tapos no offense sa kanya. Ako naman sige, balalaglag ko rin sarili ko. Lowest in rank ako. Siya mga second to third, last in rank. In terms of? Ranking sa academics. Okay, academics. So last in rank ako. Siya mga second to third. Sabagay to the last. So it doesn't matter to him. Mas matter pa sa kanya. It doesn't matter na nasa last place kami. Kami nila Garvin, nila Darwin, nila Kenneth, Lentejas, kami nila mga sa baba. Doesn't matter to us. Minsan mas matter pa kila Kenneth, kila Darwin na gago gusto ko nang pumayat kasi inaasar ako na mataba. Yan nga. So tingin ko nga sa atin, no? Siguro di lang sa atin, sa lalaki ko. I think so. Medyo, bakit sa iyo ba? Hindi naman. Tingin ko pa rin. Kasi sa amin, siguro may mga 3 dyan, 5 na matalino. Kasi may scholar kaming batch So may matalino sila. Ang tendency namin mga lalaki, mangopya na lang. Kaysa yung, kasi parang, kagi nakakaingit siya. Hindi yun, walang ganun. Parang di mo maririnig yun na. Usually kokopya mo. Kasi kunyari, basketball. Magaling ka mag-basketball. Hamunin mo mamaya 1-on-1 kayo, 5-on-5 tayo. Diba? Yun, ganun. At least safe to say. Sige, safe to say. Ang lalaki, more on sports, physical, something, appearance. Okay. Appearance. Get. Tapos sa ito rin yung parang pangit sa nangyari kasi yung bata ko ang galing ko mag-basketball. So parang nung time na yun wala na, parang di ko na inisip na mag-training or diba, parang so di rin ako baliktad kami. Di rin ako naasar doon yun sa about sa sports. So wala akong insecurity doon sa bila ko naalala. Yun, tas hindi, naalala ko yung main insecurity pala ako dun sa basketball na isa pa. Maliban dun sa yung matutulak or payat ka. Yung yung Milo Best. Na ganun din ako. Kasi hindi ko nagawa yun. Yun ang hindi ko nagawa. Tapos meron akong idol dun ng high school ako. Nagawa? Hindi, nag-Milo Best siya. Alam siya kaya ka na-inspire mag-Milo Best dahil nakita ko siya, ang galing niya. Tapos gusto ko yung game type niya. So parang ako, parang gusto ko mag-Milo Best. Wala naman kaming budget na mangyari. Kasi di ba medyo mahal yung Milo Best. Dati, no? Tapos summer more ito take. So yun yung mga true focus dati. Yung mga true focus, simple grind. Pero yung group kasi yun eh. Yung tsaka ngayon yung mga true focus, simple grind, specific na talaga. Yun, yung kaganda, one-on-one yun. Ito kasing Milo, parang group, diba? Isang class kayo. Parang, anyway, yun lang naman yung naisip ko, security ko palang. Yun nga, pero yun nga rin pakit nga kasi nga nung di ako naasar sa basketball, daming pupuri na ang galing mo ganyan. Di na ako nag-training hanggat sa
hanggat sa tumanda ako ng tumanda, nasa utak ko pa rin na magaling ako. Wala. Parang doon ko na, nung huli ko na na-realize na parang, ay wala na. Nawawala Iba na yung dati. Naiwanan na. Naiwanan na. Hindi Parang, pa rin pala yung condition. Doon ako hinumble down na, di ba? Yun. Yeah, na okay rin pala na parang asaring ka. Ako, Na bulok ka dati, tapos nag-work hard ka. Totoo. Tapos gumaling ka. Eh, sa'yo magaling ka na agad. Totoo Wala yun. kasi dati talaga wala. Hindi naman wala namang ginagawa. Biglang di ko alam paano ko yung nagagawa to. Parang ganun. May mga guys skillful talaga. Oo. Gifted talaga na talented. Or fast learner. Parang pag gawin mo tong right layup. Gawin mo yung Jamal Crawford crossover na. Kago nagagawa niya yung Jamal Crawford dati na ano. Alam mo yun yung ganun. Dalawang promise yung parang okay. parang yung behind the back ni Okay. dalawa pa. Pero yun kasi iba eh. Parang behind the back. Shake and bake tawag. Shake and bake. Okay, gets. Gala ginagawa mo. Nandun ka na sa ganong stage na yung skill mo. Kaya ako kasi kailangan kunwari, pag-aralan ko yung left layup or right layup, kailangan parang 50 reps bago ko siya magawa. perfect, hindi ko magawa ni 1 rep yung Jamal shake and bake. So paano mo i-50 reps if you can't do even 1 rep? The basic one. Yung parang naging advanced na yung skill mo. Tapos yun, hanggat sa yung pumasok sa utak mo, parang iyabang mo na. Tapos yun, hanggat sa nawala. Napag-iwanan na. Kaya pag minsan totoo yung yung parang masarap din na nilalait ka rin pag minsan. Depende. Kahit trash talk may lang. mga tao kasi na hindi alam ko paano hindi kayang i-handle it. Parang nagmumukmuk na lang. Ay shit, ano daw ako? Kasi may ganun din kami ni Allen eh. Pag kunyari may napupuri kami. Okay lang yun May napupuri kami ni Allen. Parang kunyari may pumasok sa team tapos may napupuri namin. Parang pagkapasok pa ng team sobrang okay. Tapos nung napupuri na. Kunwari talagang masipag talaga nag-rebound. Mapuri din. Lalo na si Allen, mapuri si Allen sobra. So, appreciative eh. Pumasok sa utak, ay parang doon nawawala. Parang may gusto paggawin na iba or something. Parang ganun. Pero it's either nagre-relax or lumalaki uli. Kaya nga sinabihan na ni friend, huwag ka masyado puri, huwag ka rin masyado kasi baka maka-influence na tao. Katulad yung nangyayari sa experience niya na parang, okay. Magaling na pala ako. Magaling na ako sa naririnig ko. So parang di na ako nag-improve. Nasa utak ako lang magaling. Gets. Balik ako lang rin pala yung about sa basketball. Ngayon naman nagiging insecurity ko na siya parang kasi pag minsan nabubulungan ako sa sarili ko or parang dati parang kaya ko to dati tapos ngayon wala na, malayo na yung galing. And again, isa na yun sa insecurity ko ngayon parang sa basketball. Ako rin, competitive din ako dun kasi. Ngayon di ko rin alam kung may ganun ako ngayon. Parang ganyan din ako yung parang gusto ko dati parang nagagawa ko naman tong gandong kunyari nagagawa ko yung mga shoot ganyan. Parang basic yung dribble katulad nga siguro sabi mo, 'di ba? Pero ngayon hindi ko alam kung may party pa rin ako na insecure nga siguro or medyo tanggap ko na rin kasi sa edad sa ko na parang hindi na kaya. Hindi na talaga kaya or hindi nyo talaga magagawa yun kung hindi nyo kasi ginagawa yung reps. Kasi totoo lang sa di ba ako lagi naman nagbabasketball. May mga gagaling talagang player pero lahat sila nagre-reps din. Hindi talaga kunyari sila JJ yan. Magaling sila kasi nagtitraining talaga sila. May mga kala mo lang magaling pa rin. Tapos parang kala mo mabagal na. May party na parang 1 or 2 times a week nagsushooting pa rin yan. Kaya totally wala eh. Training pa din. Wala talaga, diba? So, pero kasi may reps din sila. Kaya sila ganun pa. Kasi nung bata ako, nung parang wala talaga. Yung ceiling ko nung na yun, parang sabi ko, pag nag-training talaga ako na ito. Malayo pa sana. Malayo sana nun, bro. Totoo. So, nagiging insecurities mo pa siya ngayon eh, no? Kasi hindi naman ng dream natin lahat, diba, is maging basketball. Totoo naman. Pero yun. It's next naman sa social insecurities. Wala rin masyado kasi marami naman ako naging kaibigan nun and kaibigan pa rin hanggang ngayon and ngayon marami pa din akong kaibigan. Tapos may mga nagkakagusto rin naman sa akin. Diba? Parang yun din kasi may isa pwede maging isang insecurity na parang wala ba't wala nagkakagusto sa akin? Yun parang meron din naman kahit papaano. Ikaw ba naisip mo yun? Hindi ba? May kasi ako parang nung high school kasi isa-isa lang crush. Dito naman talaga babaero eh. So, tsaka focus ko talaga yung sport. Wala talaga sa Ako rin parang pumapasok nga ako, intrams na eh. Hindi ko naman naisip pero yun yung kasi kasi parang di rin ako nagme-message pero marami nagme-message. Kaya alam mo yung ganung feeling na. So, di ka may insecure dun sa kasi tingin ko may ibang na-insecure na
may nag-chat niya sa akin dati na lower batch, parang nagpapatulong paano ba yung ganito. Parang nagpapa-life coach, bata pa ako. High school pa ako, totoo. Grabe, Ay, Lower batch yun ng isa lang. Lower batch. Parang nagpapa-life coach sa akin, paano ganito, para sa babae, para sa basketball, sa buhay. Grabe. Basta yun. Pero ano na siya ngayon, di ba? Akin naman, eto kilala. Pero sobrang lower batch. Tawag dito, idol, gusto ko to maging ikaw paglaki. Grabe. Tapos ngayon, nakita ko, laki niya na, sobrang yaman. Wala lang, natutuwa lang ako sa... Siyempre, isipin mo, idol ka niya dati. Tapos ngayon, taka na itong may idol sa akin, mas mayaman na sa akin. Yung na-surpass ako. Pero nice, happy for you. Ganun sa akin din, parang galing na rin mag-basketball, di ba? Oo, Tapos yung social insecurities, yun lang yun sa social insecurities. Tapos sa family insecurities naman wala masyado kasi yan sa family lagi rin nung napupuri, hindi ako masyadong inaasar. Lagi pa nila akong ganito gawin mo, ganyan. Parang lagi akong tinutulungan. Kumbaga walang insecurity sa family. Kasi may ibang family na ba't hindi ka magganyan? Tiyan mo si ganito. Ganyan. Walang ganun. Parang actually, proud pa sa akin. Yun yung maganda. Pero gusto ko rin minsan parang mas maging hard sa akin sana nung bata ako. Yun naman yun parang yun yung feeling mo sana kulang sa part mo. Sana balance. Wag yung puro puri. Ayoko rin ng puro puri kasi syempre minsan as bata ka papasok yan sa utak mo na ako yung the best. Biglang pagdating ko sa labas, di pala ako yung the best. Gets mo? Gets. Paano mo like face yun? Yung parang sugar-coated kasi yung dating na parang... Sugar-coated? Kasi anak kita, kasi family kita. Do parang common yata yun. Bilang usually ang stage mom na, di ba usually tuloy. Di ba common say na stage mom? Ay bagay, hindi pala lahat. Minsan yung mga nanay parang mas ano pa nga ibang bata kaysa sa mas harsh sila. Hindi harsh sila sa anak nila. Sa anak pala, sorry. Si auntie medyo harsh eh. So medyo dun ka na medyo nadidiscipline or nababalance. Dun na. Oo nga. Pero medyo may ang si auntie kasi may iba sa amin. Medyo mas soft side sa akin si auntie. So hindi ko pa rin nakuha yung harsh side niya. Kailangan sa amin baliktad kasi. Wala ka maririnig sa amin. Wala ka maririnig sa nanay ko or sa parent sa dad ko. Yung galing mo. Wala ka maririnig. Sa amin rin wala. Wala ka maririnig. Parang titignan lang bakit ang baba ng grade mo. Pero hindi nga sila harsh na parang ako hindi naman sa feeling ko kunyari yung daddy ko ginawa sa lolo ko yung ganitong grades ko. Okay. Siguro kung ginulpi talaga yung daddy ko. Ako siguro never malaw nagulpi ng ganun na grades ko. I mean dati ginugulpi kami. So nagbago pero siya. hindi dahil sa grades. Hindi dahil sa grades. Tapos nagbago siya. Tapos pagdating naman nung nag-fail na kami, parang sabi ko totoo, I was expecting a bigger I'm not saying I wanted the punishment. Pero alam mo yung pag-uwi mo parang kala ko pa talagang tatagalan na ako ng bola. Alam mo yung talagang wag ka na mag-varsity, mga ganun. Wala, sinabi lang bumawi ka. So pag di mo nabawi yan, dun niya ako paparusahan, parang ganun. Tapos hanggat sa hindi ko nabawi, third quarter na, last quarter na, sabi, sige, last chance mo na. Pag nag-repeat ka, parang kunyari bawi sa grade as yung magpasang awa or pumasaman lang? Pasaman lang. Pasaman lang. Okay. Tapos yun yung requirement na lang sa akin daddy ko noon na basta hindi ka mag-repeat. Happy na ako, ganun. So, yun nga sa kanya. I-balance ko lang sa mga kapatid kasi. Doon yung bully. Doon yung puri sa akin. Puri sa kapatid. Pero sa parents at kay auntie walang puri, wala ring harsh words. Wala lang. Parang no reaction. Ganun. Sa amin kasi pero parang sana may medyong konting ating mo dapat inano ka, no? As a dad na yun yung gusto kong may konting harsh. Parang kapay na baka. Kasi yun sa mga napapanood ko, ganun eh. Baka dahil bunso ka lang, no? Feeling mo? Feel ko. Kasi ito, di ba mas kuya ka, na-experience mo ba yun? Medyo na baby. Oo, yung palo? Oo naman. Ikaw, napalo ka? Hindi talaga. Hindi ako napalo. Nagbago na kasi daddy namin nung Abi tsaka sa nagkaroon ng babae. So hindi ka naman nag-insecure nung hindi siya nakaka-experience na palo? Hindi naman. Natuwa nga kami na at least hindi ka na napalo. Hindi ka na na-experience. Okay, get. Hindi siya yung hirap din tingnan na pinapalo yung kapatid. Bro, like kunyari kahit hindi ikaw yung pinapalo. Alam mo yung may part sa'yo na sino kaya papaluin ngayon?
So kayo papaluin ngayon. Tapos pag nahila yung, kunyari hindi man ikaw yung napalo, kabado ka pa rin for your sibling na parang, fuck, hindi nga ako napili pero kawawa naman kapatid ko. Oo nga, tama yan. Kasi di ba, parang kailan ko ba iniisip ko kasi kung kailan ko ba iniisip na masaya ako na pinapagalitan yung kapatid ko. Parang di nga ata. Siguro, naisip ko lang yun pag ako inaaway, tas sinita. Siguro ganyan. Buti nga. Buti nga. Kulit mo kasi. Ganun lang, pero... Hindi yung pag nakita ko may ginawa, tas pinagalitan siya. Hindi ako, parang naaawa ako na parang, uy, ayoko magpagalitan din ng ganyan, parang matatakot ka. O nga, hindi ka magiging proud niya na yung kapatid mo pinapalo. So okay lang nga sa'yo na, I mean, proud, maging nasaya ka na hindi napapalo si Vern. Okay, that's good. O nga, make sense yun. Naisip ko lang bigla yung time na yun. Yun lang? Okay. Dami na. Good insights. Tsaka gaganda yung tinakan mo isa-isa yung mga possible insecurities. Ganun din dapat yan. Kumbaga, binild mo talaga lahat. Hindi, gusto ko yung body style lang. Random Basics thoughts lang. lang. Naggumulo yung mundo. Ikaw. Kasi ano yung common sa'yo na insecurities nung kabataan mo? Tawag dito, actually nung bata ako, hindi ko alam na insecure pala ako sa mga bagay na yun. Hindi ko kasi alam na di-differentiate yung ingit tsaka yung insecurity. Totoo naman. So parang, tapos, insecure, naniniwala ko, insecure lang ako sa mga bagay na tingin ko magaling ako. Kaso hindi ko siya, alam mo yung parang, shit, dapat kaya ko to ba't hindi ako, ba't di ko to kinakaya? So doon lang ako nai-insecure. Unlike kunyari, pag grades, kunyari, 65 lang ako sa card or 70 ganun or 74 or something na interested ka doon ka lang or yun pala mas maganda yun, sorry, hindi pala sa something I'm good at, something I'm interested, doon lang ako nai-insecure. So parang nung bata ako, alam ko dalawang bagay lang talaga ako nai-insecure. Una sa looks tsaka sa basketball, looks? Sa sports. Sa looks kasi nga pangarap ko maging artista. Never ako insecure parang kunwari sa mga pogi kong classmate or sa pogi kong schoolmate. Kunwari parang more insecure ako kunwari lang kay Jay Cuenca. Tangina, paano ba nagawa ni Jay Cuenca? Yung parang kasi pangarap ko nga mag-artista and mag-basketball player. Hindi yun hindi someone na kasama mo. Yes. Someone, ito siya. Parang how can I be kasi di ko alam kung kulang ako parang di ko alam paano ba ako maging ganyan ka-pogi or ganyan ka-presentable, ganyan ka-kinis. Yung booties na parang, alam mo yung pag nakikita ka in public, gusto mo parang, uy, artista yung itsura, ganun. So yun yung mga ini-insecurean ko dati. Tapos when I got there na, nung yun na, nag-taping, nag-model na ako, nag-commercial model, nag-artista, doon na ako nawalan ng insecurity sa looks kasi hindi naman pala kailangan yung looks sa pag-artista. Kailangan mo talent, kailangan magaling ka umarte, kailangan magbuo loob mo, kailangan mataas confidence mo. Basta maraming bagay parang to look into it, hindi lang talaga all about look. So nung nalaman ko yun, parang doon na ako parang, hindi naman sa pinabayaan ko na yung itsura ko, pero like, hindi na siya nagbabother sa akin. Hindi na siya naging insecurity. Parang, dati promise, pupunta ako sa school, parang kailangan 30 minutes ako mag-ayos ng buhok. Grabe. Hindi naman, sorry. Pero, hindi may ganun, hindi lang halata sa akin, pero like, alam mo yung parang gusto ko lagi perfect. Sura ko, mga ganun. Yung pala, di siya sobrang big deal lalo na nung bata. Ang importante nung kabataan mo is focus on your future, focus on school, or what do you want to do? Focus ka muna doon. Sipin mo, pag-graduate na ako ng high school, di ko pa rin alam kung anong gusto ko gawin. Ang pangarap ko pa rin mag-artista o mag-basketball, which is yung dalawang yun yung parang medyo alanganin na pangarap Hindi siya yung secured or sureball na parang kukuha ka ng degree, kukuha ka ng master. Hindi siya normal no? Kumbaga, at yung mga rare high risk, high reward. Or mga high risk reward. Parang ganun. Or kunyari, parang more on especially in basketball, kailangan talent. Something artista rin pala. Parang term special ba yun? Hindi. Ganun. Something unique. Hindi siya yung hindi naman everyone can be an artist, di ba? Or not everyone can be a pro basketball player, di ba? Kahit anong sipag ko, kahit siguro everyday ako mag-treadmill, pwede siguro, pero sa sandaan natin baka isa lang yung dalawa sa work hard, di ba? Hindi naman necessary. Like, parang sasabi mo, unlike sa empleyado, unlike sa degree, pwede ako maging engineer as long as tapusin ko yung course ng engineer, makakuha ko ng certification or any board exam, magiging engineer ako. Unlike artista, kahit workshop ka ng workshop, kung hindi ka naman talaga kung pagdating sa camera, di nadaga ako. Or hindi ka gusto ng producer, hindi ka gusto ng producer, hindi ka magaling, hindi ka magbagay sa camera, or hindi ka magaling umacting, wala. Hindi ka pa rin makukuha. So yun, parang
Yun lang yung mga dalawang bagay na insecure ako na naalala ko. So, yun yung sa looks. Yung yun nga, yung pagdating ko nung pag-artista, di na pala siya importante. So, it doesn't bother me na anymore. So, yung basketball, ito. Yan. Yan yung pinaka ini-insecurean ko nung bata ako. Dahil hindi ko alam insecurity. Kala ko na ingit lang ako kasi siya nakaka-3. But ang effortless niya maglaro ng basketball. Parang kahit yun lang yung basic na hindi ko nasasabihin yung mga nangyayari. Parang bakit ganun ang effortless siya maglaro ng basketball? Ako kahit anong gawin ko, araw-araw maglaro, hindi ko talaga makuha, ganun. Tapos pag may nakakalab, pero ako kasi, more on especially nung bata, pag may magaling, lalo ako ginaganahan lalo akong parang, shit, kaya natin to. Kasi I always believe, kaya nga hindi ako fan ng 1-on-1 or 3-on-3 sakto lang. Pero yung 1-on-1, di talaga ako fan ng 1-on-1 basketball. Gusto ko lagi team play. Feeling ko kasi, bigyan mo lang ako ng right pieces, kaya ko talunin yung kalaban kahit may superstar dyan. Tapos he has the wrong pieces. Lugi naman ako kung he has the right pieces and I have the right pieces. Pro player na siya or something, alam mo nang beyond sa'yo. So parang bigyan mo siya ng saktong piece lang, kahit hindi naman sobrang bulok, saktong piece lang, tapos siya yung superstar sobra. So ako, I have good pieces lang, kahit hindi rin sobrang galing. I believe kaya ko siya talunin in a 5-on-5 game. Tapos competitiveness, yung mga tatakbo kami sa depensa, feeling ko kaya namin matalo. So para sa akin, ang natuwa ako sa basketball ay sa pagiging insecure So natuwa ako sa pagiging insecure ko sa basketball is ito yung nag-fuel sa akin para maging more passionate, to work harder and to be better sa sport na to. So parang ever since talaga nung high school ako, nag-pause lang nung college kasi naging iba yung passion ko noon naging babae and bisyo. Which is mali pa rin, sana school na lang, 'di ba? So after nung from high school na yung college, after nun talagang grind, work hard, tapos pag may magaling, iniisip ko na parang di kaya natin talunin yan. Tapos so yan, dati ever since parang naglalaro kami ni Laverne, usually mga 5 ko yan, si Vern, si Magtala, si Martin, si Mav. Yun, medyo undersized kami pero nakakatalo kami ng mga players sa Xavier, mga players sa Rizal lang, mga pick-up games, ganun. So yung gusto natin yung kahit sobrang lakas ng kalaban, basta tayo Kunwari, biglang may Roy Sumang, parang hindi, kaya pa rin natin kay James. Kukuha tayo, recruit no offense kay Martin and Mav, alam ko nanonood kayo, shoutout to the Chua Bros na kayo pa rin yung 1-2 punch na brothers. Anyway, yun, ang problema lang kasi sa Chua Bros lagi parang, magaling. Parang naano kagad sila. Kailangan natin ng ganito, kailangan natin ng ganito. Sila nga yung magaling para sa akin. So, bakit kayo pa yung parang nag-force sa akin na mag-recruit? Why don't you guys step up your game na lang? Unlike si James, tsaka to si Vern, kaya natin yan. Kahit sino pa yan, ganun. So, yun, ang nangyayari, kahit si Roy Sumang nandiyan natatala sa pick-up. So, para sa akin, I didn't achieve pro level of basketball or parang kahit yung mga MPBL, natutuwa pa rin ako sa mga simpleng pick-up games. Sorry kung mababaw man kaligayahan ko. Sige yun, after that day, masarap na tulog ko, promise. Kahit yung pick-up game na yun is for 8 to 10 p.m. lang, tapos wala naman nakanood. Pero yung feeling, iba yung sore katawan mo, tapos naka 3-0 ka. Ang sarap, tapos kakain ka ng GTs. Shit, the best formula. Yung combo. Tapos pag-absent si Justin, makapaglaro sa atin. Ay, grabe. Yun talaga. Yun lang yung ano pa ba? Yun, basta yung di ko na kasi maalala yung talagang pinagdaanan ko ng mga basketball stuff ko nung bata. Tsaka di na rin natin kailangan pag-usapan kasi wala lang, mababaw-babaw lang yun. Ang sa akin lang is, kaya ko lang rin siya binalikan is, gusto ko lang rin ma-inspire yung mga iba na parang pwede mong gamitin yung insecurity mo to fuel your fire, to fuel kung ano man yung passion mo, ganun. 'Di ba yun nga, parang babalikan ko lang kay Vern. Nothing against you, pero like 'di ba ikaw kasi all good, positive sa basketball. So nangyari sa iyo na wala, like hindi ka nagkaroon ng fire to work harder. Kasi parang given parang kumbaga sa iyo na take mo yung mga positive intakes or yung mga positive feedbacks na to relax. Ako kasi na take ko yung mga negatives to work harder, to grind harder. So yun, it's okay to be insecure as long as you use it in the right way. Wag yung parang, para sa akin kasi, hindi ko sure, pero like, I never really believe talaga na parang, kunyari na insecure ka sa isang tao or inggit ka sa isang tao, hindi ibig sabihin, pag hinila mo siya pababa, is aangat ka. May tendency kasi minsan yung mga tao na ganun. And ako, aminin ko rin, may time na demonyo na ganun, na parang,
Pipindot mo isa ibang tao. parang siguro in a way na hindi ko na lang ilaline. Basta parang di ko sure. Basta parang di ko sure kung may nagawa pala akong ganun. Pero like, for sure sa isip ko may time na ganun na parang tangina kung ito hindi to na line up, ako yung malaline up. Parang ganun. Basta wag nyo gamitin yung insecurity nyo to pull down others. Isa lang ibig sabihin ng tao ka lang din. Oo. Na-insecure din, na-demonyo din. Ilagay lang sa tamang way na if na-insecure ka parang or magpapunta sa inggit. Tapos tanggalin mo sa utak mo. Tapos tsaka hindi pong kunyari. Tama yung wag ka hila pa. Okay lang mainggit eh. Okay lang na parang shit, ganda ng form, ang ganda ng shooting. Wala, ganun talaga eh. Pero wag mo naman parang wag mo sisiraan. Minsan kasi ganun rin eh. Parang, ay wala yan, bulok yan. So di niya man nalaline up. Pero galing pala. Insecure lang pala ako. Kasi kaya ako sinabi yun para lang hindi natin ma-line up or something. Diba? Di natin makasali. So, hindi siya solusyon para umangat tayo. Yung paghihila natin sa kapwa pababa. Totoo. Pero normal na ma-feel yun. Pero tama yung mga take of action. Kasi hindi naman necessarily na kunyari inggit ka. Yun nga, wag mo siyang hilahin pababa or wag mo i-push pababa. Ay, wag ganun. Parang natin kaibigan yan. wag natin kaibigan yan. More on lang, parang shit, nainggit ako sa pwesto niya. Paano ba ako makakapunta ron? Yun, dapat pwede. next time ako na yung ano ba yung mga ginagawa niya na pwede na ano ba yung mga ginagawa niya para bakit niya narating yun? Baka lagi siya nagta-training. So, gano'n na lang gawin mo kaysa hilahin mo siya pababa. May in a way, gayahin mo, be inspired na lang siguro sa ginagawa niya kung bakit siya nandun and kung ano yung mga formula niya para nagagawa yun. Learn from it, try to do it kaysa yung hilahin mo siya pababa. Pero okay lang naman insecure. Kumbaga, sasabi natin, normal, I mean, okay lang yan. Kumbaga, yung nararamdaman mo, hindi masama na nainggit ka. Okay, i-validate mo sa sarili mo na nainggit lang ako. Para hindi ka makagawa ng masama. Kasi the more na dinedenay mo sa sarili mo, di ba? Pag tinanggap mo na nainggit ka, medyo okay. Gagaan eh. Kasi di ba, ako para sa akin sa isa sa pagiging humble. Totoo. Hindi mayabang pag inamin mong na-insecure ka. Totoo eh. Kaya mo sabihin na feel mo. Tsaka yun tama. Accept mo eh. Parang, hindi ko pa liga yan. Parang out of my league pa yung skill niya or lamang pa siya. Pero not necessarily hinto ako to achieve yung nag-achieve nung tao na gusto ko na mapuntahan or marating, di ba? Parang, wala, nainggit lang ako. Pero maging proud ka na lang. I mean, maging happy ka na lang to the person na tingin mong mas lamang sa'yo. Pero, work hard sa sarili mo na one day, magiging ganyan din ako. Ma-achieve ko din yung gusto yung nagagawa niya kasi nainggit ka nga ganun. Pero wag kang not to hurt yourself na ba't ka nainggit, parang ganun. Okay lang na mainggit ka. So last, yun yung mga past or hanggang ngayon feeling ko, ako ngayon tingin ko hindi naman ako insecure na sa looks tsaka sa basketball. Parang siguro may konti pa pala sa basketball pero konting-konti na lang. So yung ngayon, ang pinaka na-insecure naman ako ngayon is yung yaman, yung parang status sa buhay, yung riches. Pero like yung insecurity ko kasi in a different level naman na. In a different level na parang hindi siya yung inggit or pulling down others. Etong insecurity na to, parang yung ginawa ko sa basketball, para to inspire myself then to work harder, to grind more, or to learn from the people who are successful. Bakit ako na-insecure sa kanya? Okay, mayaman siya. Bakit ba siya mayaman? Ano yung mga ginagawa niya? Ano ba yung mga hobbies niya? How does he wake up every day? Ganun na. Tinitake ko na yung mga ginagawa niya or formula niya to be there. So yun yung mga tinitake ko na lang. Hindi ko siya, parang yung sinabi mo rin kanina, like, hindi ko siya hinila pababa pero ina-absorb ko na lang kung ano yung mga ginagawa niya. Oo. Kasi tingin ko yun yung mga hindi natin naintindihan ng kabataan natin. Yung feeling kasi natin, given na kagad na magaling yung tao eh. Parang ako sa akin hindi natin alam behind the scenes. Hindi natin behind 4 AM pa lang nag-workout na yan, nag-shooting na yan or nag-aaral na yung isang tao na yan. 4 AM nagre-research na yan. Nagre-research na yan. I mean before siya before siya nagkaroon ng malaking company, ito yung mga ginawa niya. Let's say sabi mo na yung tao na yun is may tutor, ganyan. Bro, maging blessed lang siya. I mean, blessed siya na yung parents niya kaya mag-provide na mag-tutor. So, pwede ka naman mag-self-study kung talaga. Siguro, yun nga, kumbaga may handicap ka lang. Kumbaga, yung life talaga is unfair. Parang may handicap ka lang. Kumbaga dapat, intindihan mo kung saan nanggagaling yung tao, ba't niya na-earn yung ganong klaseng respect, yung ganong klaseng talent, or kung ano man nararating niya. So, how did he get there? Di ba? Kasi sa atin, kumbaga,
normal sa bata talaga na hindi mo naiintindihan. Gaya ngayon, naiintindihan naman natin, nasasabi natin to dahil napagdaanan, ay, may ginawa nga yung kakaiba or may ginawa yung, kunya sa gym, di ba? May gifted. Katulad sabi nyo kanya, di ba, laki ng katawan nyo, parang gifted na. Pero still, hindi nyo na ma-maintain yung ganda ng physique. Kung wala kami gagawin. Wala kang gagawin, di ba? Totally zero. In-enhance lang namin ng sobra. Oo, Kasi diba? di namin tinigilan. Kasi may face na parang tumigil din ako. Kami, pamangit Diba? ang katawan Yun nga namin eh. eh. Kumbaga, Pandemic. kailangan pa rin talaga nandun yung effort. Hindi yun siya yung parang, wala lang, tapos na. Parang, maganda na katawan yan. Yun yung common insecurity na ngayon eh. Ganyan na yan eh. Swerte lang yan, ganyan. Hindi. Ako yun yung... Steroids lang yan. Yun yung mga tinatanggal ko ngayon actually. Nung tumanda na ako na parang, hindi. Yun ang way niya eh. So sabi ko, okay, wag na ako, naiingit lang ako. Kumbaga sabi ko, naiingit lang ako, hindi naiingit lang ako neto. Kaya ako nasasabi to. Tsaka, feel ko, dyan papasok yun. Wag mo i-compare yung sarili mo sa iba. Tama. Parang, dapat hindi competition lahat. Totoo. Kalaban mo lang sarili. Sarili mo, yun. Kung may co-compete ka, sarili mo lang. Oo, tama. Tingin ka lang sa salamin. Oo. Unless you play the same sport, ibang competition. Oo, di ba? Iba na yun. Tsaka, ibang klase. Pero yung wala naman kayong Kunyari sa buhay. sa buhay. Tama. Pag sa buhay, huwag kayo magpagkompetensya. kumbaga, Iba-iba talaga. Parang shit, masama na si Justin sa akin. parang wala. Parang kailangan ko pa Ako, hindi naman na insecure sa'yo na mas mayaman ka sa akin, may kotse ka sa akin. Pero like, iniisip ko ano yung mga formulang ginagawa mo. Bakit ka ba ganun? Kasi may stable siyang... may way siya. May stable siyang ginagawa na yung etong trabaho niya kaya hindi niya iniwan kasi sobrang laki ng sweldo niya dito, mga ganun. Which is tinitake ko nga yun eh. Bakit mo ba nagagawa yun? Kasi baka kung tinigil mo yun, di ba? Wala naman. Paano na rin, Yun nga. Para rin yan yung nag-gym, di ba? Kung hindi siya kung tinigil mo yan. Wala lahat. Wala ka na sa kondisyon yun. Kung ikaw tinigil mo yan, wala ka ng source of, or marami ka pang source of income na hindi namin alam pa. Hindi, wala na. Pero asa pa, may tanong ako sa kunyari, so sa mga insecurities nyo nung bata kayo, may time ba na nung tumanda kayo, binabawi nyo? Kasi parang sa tingin ko lang, ito correct me if I'm wrong, kasi insecurities mo nga yung basketball na magaling. So nung skip natin yung college life mo, so nung after ng college life mo, dahil insecurities mo ng bata mo na gusto mong gumaling, nagpakagaling ka talaga ngayon, di ba? Parang yun yung ginawa mo. Maliban doon, ano pa yung tingin mo insecurities mo ng bata mo na parang, ingit ako dito. At this age mo na nagagawa. Na parang, shit, nagagawa ko na ngayon. Siguro yung medyo meron pa rin konti sa looks. Yung parang dati hindi ako nakakapag-derma, mga ganun. Or hindi ako nakakapag... paano ba? Kasi ako may mga basic. Pero like may mga na-achieve na rin kasi ako. So parang hindi na ako sobra. Yung sa basketball, sa sport lang talaga. Ako sa akin, naman, yung insecurities ko kasi before, isa pa sa matanda ko na hindi ako nagsasalita. Lagi akong tahimik. Laging, yun nga, kung naririnig naman sa ibang podcast, diba, sa ibang episodes natin na lagi na akong tahimik, sa sanggilid lang, hindi ako nagbibigay ng mga opinion ko, ganun. Something na nung tumanda ako, sabi ko, okay. Na parang kaya ko pala magsalita. Parang kaya ko pala i-express yung emotions ko or yung thoughts ko nang hindi ako makakasakit ng ibang tao or hindi ako harm ng ibang tao or hindi man ako na OA na puri na parang yung alam mo parang bluff na ganun. So yun, isa sa insecurity ko before na hindi na natutuwa ako ngayon at this time na medyo na fulfill ko na hindi na nakakain ko na insecurities ko na overcome ko na siya. So ako yung isa yun sa naisip ko lang cover kung naisip kang gano'n na. Ako parang gano'n din yung pagiging mahihain siguro. Medyo yun sa may mga kakilala sa akin, sure ako alam na nila yun eh. Kasi pag kasi pag may nakita akong high school friend ko grabe, nagsasalita ka na talaga. Yun lagi. Yung parang never nila ma-imagine ako sa akin feeling ko never nila na-imagine na ginagawa ko to ngayon. Oo nga, maganda nga yung ganun, no? Something na, ako yun eh. Yun isa. Nagugulat sila. Nagsasalita. Pero more on sa mga hindi ko close eh. Kasi sure ako pag close ko, ito na ako eh. Pag close alam nila yung thoughts, meron tong skill na ganito. Na parang, so alam may harot to. Pero pag yung sa mga hindi ka close na yung mga classmate mo, ganyan pala talaga yung niya, yung ugali niya or yan pala talaga siya sa mga. Pero si Jason, di ba, tahimik pag nahiya pa. Actually same nga sila ni Vern, di ba? Yung pero pag yung intern na tayo na lang, kahit nga sa mic isipin mo kahit nasa mic tayo pa rin naman to, pag nasa mic nahiya pa rin pero makikita mo yung maingay siya pag talaga.
Si Jason magaling magsalita yan. Magaling magsalita. Napakinggan ko siya magsalita sa speech niya kay Krino nung wedding. Galing niya magsalita. At ano kaya insecurities no? Wala ata no? Ay, baka wala. Pwede ba ganun? Pero tanong ko lang, pwede ba kaya isang tao lang insecurity? May possibility ba? Feeling ko hindi eh. Parang posible naman isa yan or dalawa. Kasi wala naman taong binuhay na sa kanya na lahat. By the end of the day. Meron mga ganun pero tingin nila hindi pa na sa kanya lahat. Oo. Diba? May insecurity perspective pa rin siya, mo. Diba? May time nga mainis na, secure ka sa kanya. May ganun. Kasi nga, dun nga yung papasok na, kunyari, let's say, sobrang well-off ng bata, diba? Pinanganak. Isipin natin, nasa iyo na lahat. Nasa iyo, pwede ka mag-aral sa ganito, mag-coaching, iman sa parents mo, magkakaganto ka, pwede mong gawin taste pipe. Kasi, everything na pwede mong bili or pwede mong gawin, magagawa mo kasi train ka lang. Kung gusto mong kumanta, train ka lang, guys, something. Pero yun nga yung sasabi na na parang pag nasa yun na kasi binibigay na sa'yo lahat, pangit din no? Yung pangit din yung kailangan idisiplinahin ka pa rin talaga. Nasama na, uy, pagaling ka naman. Hindi porket may artista na yung tatay mo, automatic artista ka na din. Hindi dapat paghirapan mo or swerte mo na lang na siguro shortcut ka from other art na nagpangarap mag-artista pero bakit di ka napipila? Hindi ka napipila kasi may pangalan ka. Ito, meron akong naisip na maraming mas mayaman sa amin ni Allen na nasa family namin na lagi sinasabi to as in nung bata pa kami na pag kunyari tumambay sa bahay, pumunta sa bahay, parang maiinggit daw sila sa amin na sobrang close namin magkakapatid. As in, kakaiba yung closeness namin magkakapatid na kahit mga secrets alam ng isa't isa. As in, actually, naniniwala ako doon na yun ang uniqueness ng pamilya nyo. Ako naniniwala. Kasi gugulat sila, kinukwento mo yun sa kapatid mo. Parang, bakit hindi? Tapos tataka, yung iba palang kapamilya, hindi ganun. Kasi minsan pag pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko, parang, alam mo yung kuya, alam mo yung parang, may talaga. May gap talaga. Actually, yung something unique talaga sa family nyo na kasi common na may close. Common yung close, pero yung close sa close, let's say yung iisa barkada ng kapatid mo, medyo sobrang rare nun. Ako, kapatid ko, close ko. Siya masasabi ko close kami. Alam niya yung mga baho ko sa buhay. May gap ba? May gap kami kasi dahil sa work na lang. Pero hindi, yung amin, kasi ang swerte lang namin, dalawa na kasi kami. Kayo, ang challenge pa dun sa inyo, kaya nakakamangha, 5 kayo parang ang dami nyo. 5 different personalities, ang hirap nun. Age gap, generation, walang hirap nun. Kaya nakakatuwa talaga. Ako agree ako sa apat kami lalaki, yung 2 kubag-kuya, tsaka yung 2 bunsong lalaki. Nasa isang barkada. Di ba? Parang nagsiswitchan kayo. Tapos kunwari nagsama pa yan. Close pa yung barkada ng lahat. Pagko-close ko. Diba? Kasi kunwari nakita ko si Sig, mumurahin na asarin. Mumurahin na Goodway na pang-asar. Mumurahin ako ni Sig, mumurahin ako ni Daryl. So nakita nila si Justin, mumurahin ka nila. Kumbaga welcome. Sorry, yung pag ganun pala ibig sabihin comfortable. Kasi kumbaga tatrash talkin. Kumbaga totoong kaibigan. Kasi totoong kaibigan, asaran Para sa akin, matitipay mong kaibigan pag inaasar ko na si Bern, inaasar mo na ako. Hanggang dito nag-aasara, mababaw pa pagkakilala natin sa isa't isa. Kasi syempre, puro pambubuyo pa na, uy, bro. Kaya kapag may nakiklose kayo, ay may mga kaibigan kayo na start pa lang kayo nagiging close. Pag nag-aasara na, matuwa na kayo. Naramdaman mo. Ay, nagiging komportable na yan sa inyo. Pero may mga aso lang din talaga. Tahimik ka lang nung una. Ay, iba yun. Iba yung aso. May mga Jairus Aquino lang talaga na. Ay, shoutout Jairus. Pero gano'n, di ba? Pag nag-aasara na, lalo, yun sa akin, masasabi ko, kaibigan mo. Kasi nga, di ba, totoo naman, totoo yung sinasabi nila na na truth hurt. Parang pag sasabi, ang kaibigan mo nagsabi ng totoo yan. So, pag inasar ka ng kaibigan mo, totoo yun. Parang, naasar na ako, yari na. Ibig sabihin, concern kasi sila sa'yo. Di na nag-filter yan. Di na nag-filter, diba? Totoo yun. Ano nga rin, pag ibang bansa, parang kaya namin na yung 5 lang talaga kami, tapos sobrang gulo. Parang gano'n. Di, iba nga din set. Actually, agree ako dun sa valid sa akin yung sinabi nung, pinsan mo ba yun or kamag-anak? Hindi, maraming kaibigan namin. Kamag-anak. Sinasabi nila. Na close kayo magkakapatid, parang barkada. Tama yung term yan. Pwede siya ma-insecure talaga. Kasi maganda talaga yung setup niyo magkakapatid. Na 5 kayo, solid pa rin. Isipin mo si Dins, di ba? Nasa Hong Kong na, pero connected kayo, nag-uusap pa rin kayo sa chat, di ba? Nandun, ramdam mo pa rin yung band nyo pa rin. Unlike siguro ibang, na lang, hi, hello na lang yan. Kamusta dyan? Uwi ka ba? Hindi. Wala na. Wala na. Yung mag-feel mo barkada kasi grabe kami mag-asaran. Yun niya. Grabe kami mag-asaran. As in,
Yun nga, no? Ang galing din. Pikunan talaga sila kahit si Abby, di ba, palag. Papalag eh. Kahit babae, di ba? Oo. Tsaka isipin mo kahit matanda na, alam mo yung parang Len, hanggang dito namin yung hininga mo. Alam mo yung biglang gaganon si Deans, parang, kasi matanda na namin tapos parang, alam mo yung tagal niya na inaasar na bad breath, isipin mo hanggang doon. Pero kayo magkakapatid, wala kayong insecurities. Kayo kasi common yung insecurities sa ibang tao, wala. Wala. I mean, other family. Wala. Ang maganda kasi sa amin, natutuwa kami sa success na ng isa. Ibang tao. Di ba iba kasi parang, parang di ba may ganun may ganun, di ba? Gets mo na, di ba? Success. Alam mo ngayon, totoo pa parang, MVP ka. Alam mo ngayon na feel namin na nasa top kami sa ano to, finance. Parang nasa top kami. Sobrang close namin. Na-feel namin na sa lowest. Dumaba kami. Sobrang okay pa din kami. So, sobrang okay na na-test na namin lahat. From up to down, feeling middle. Feeling ko rin kasi malaking bagay yung pag-groom sa atin na maging selfless. Parang talagang hindi talaga umiikot sa mundo, mga ganon. Parang na-breed kami na ganon na mag-band together talaga. Be selfless lang talaga. Tsaka mas sapul yung kasara namin kasi syempre kilala na namin isa. Alam talaga namin yung isipin mo simula lahat. Basta lahat. Syempre naman, di ba? Lahat. Hindi, tsaka yung I mean, isa sa maganda rin siguro nakita ko sa setup nyo is magkakasama kasi kayo sa isang bahay. Oo. Yung iba kasing family, yung iba kasing family, let's say 5, dahil nga, I mean, marami, iba personality. Iba personality. Let's say, aral ako sa ibang bansa. Hindi na ako uwi dito. Gusto ko mag-condo dito. Hindi na ako. Feeling ko basketball played a big part. Probably, di ba? Basketball, promise. Hindi lang kasi sa yung pag-playing the sport, watching NBA, watching PBA. Siguro hindi. Ang isang nakikita ko siguro yung pagiging family-oriented nyo din. Kasi yun nga, walang tao. I mean, siguro hindi ko naman kalala. I mean, baka isa sa inyo yung nangarap din mag-ibang, kanya tumira sa ibang bahay, ganyan. Si Din. Hindi kasi yun, kasal na kasi. I mean, yung kunyari during high school or college. Kasi di ba maganong bata na, hindi, gusto ko mag-aral dito, bukod na. May pera kayo financial eh. So, kailangan ko doon ako mag-aaral kagad sa ibang. May part na parang na nangyari na ako yung naiwan kailan. Sila yung 4. Doon may time din magkakaiwalay na rin kayo. Okay. Pero puta sa hapon nandun rin kami. Kapit bahay. Or kaya kami ba lang kita rin kami. Tsaka yung mall kasi lagi. Mall kami lagi. Sobrang nagmumall kami. So nagmamatter din talaga yung family time. Yung family time. Maliban sa basketball, family time yung Sunday. Malaking priority. Malaking bagay yun. Kaya nga mas nagigilty rin ako kasi parang ang dami kong Sundays na na-miss. Basta parang tinitake for granted ko yung Sundays. Kasama ako. Si Di niya si Abby. Kami ni Anya Bira. Kami ni Anya Bira. Okay, ni Anya Bihira. Si Abby pag Sunday kailangan para si Abby kasi mapagaling magkaan sa Sunday. Sama yung pag Sunday. Pag weekday siya pag weekday siya malala. Kasi yung Sunday, parang naka-designate talaga yan for family. Parang as much as possible, huwag ka gumawa ng lakad din. Ay, gago ako, gumagawa lakad dati. Pero pag Sunday na hindi ka nakasama, galit sa'yo si Ate. May tampo yan. Actually, isa din. Ewan ko kung hindi ko insecurity nga ba ito, baka inggit lang. Kasi nang bata nga ako, feeling ko, daw yung mga iba ko kasing pinsan, pag Sunday nga, parang nakakaalis, kunyari may lakad. Ako ngayon ko lang sina-experience yung ganyan, di ba, wala ka sa bahay, ganyan. Ngayon ko lang tumanda ako. Pero nandun pa rin yung feeling ko na guilty na dapat nasa bahay ako. Ewan ko. Parang yun kasi family. Kaya same parang dapat bahay ito na dapat nasa mami mo siya, kasama mo mami mo or siguro dahil wala pa nga akong pamilya. Pero feeling ko kasi kahit may pamilya ko, parang ang tendency umuwi ka dapat sa bahay ng parents mo or kasi di ba ganun tayo, di ba kayo kay ama po. Sama mo na yung anak mo sa bali mo, di ba? Sama mo na sila sa family time. So laking factor talaga yung I mean yung environment para ma-build din yung insecurities or ma-overcome yung mga insecurities. Kasi katulad ng kinikwento ni Ash kanina na yung mga kapatid mo pinupuri ka ng pinupuri pero yung wala ka narinig kala auntie or sa mama mo na so maganda rin talaga iba-balance. Hindi necessarily good yung na laging lang papuri yung maririnig mo. Sometimes worth din makarinig ka ng something negative or something disciplinary words sa tenga mo na parang uy, mag-aral ka naman, mababa ng grades mo. Ang negative thing ay sige go. Hindi kasi para sa akin kunyari iba yung nagsabi nun kunyari dinisiplina ako ni Anya or di niya or ni Alin baka isa sa kanila baka ma-hit ko nung time na yun nung bata ako na ito yung lalayuan ko ano to kumbaga para sa akin coordinate laging galit o laging pero
pag si daddy, no choice ako eh. Daddy ko siya. Gets. Pero yun yung naisip ko. Tsaka hindi si Anya tsaka kahit ako si Anya tsaka si Binya, hindi kasi sila yung discipline type na parang mafe-feel mo na parang tangina feeling tati to. Alam mo kahit ganun wala akong feel. Pero may sila concern na kunwari si Anya nagulpi na ako nag-yosi. Si Tinya bigla. Discipline. Alam mo maintindihan mo maintindihan. Basta hindi ka maiinis maintindihan mo na tangina nga ang gago nga ng mali nga tong ginagawa ko na. Kasi siya nagagalit mali na nga tong ginagawa ko. Parang ganun pa. Makes sense. Sa akin kasi yun nga, katulad sa akin naman, yung sa akin kapatid ko may ganyan eh. Kapatid ko kasi mapambuli. May mabuli talaga kapatid ko. Sobrang, yun nga, yung sasabi mo kanina na hate. Hate ko talaga kapatid ko. Lumaki akong hate ako. Sobrang haters ako ng kapatid ko. Alam ng kapatid ko yun. CK, King of the North. Alam ng kapatid ko yun. Pero ang gusto ko sa ginawa niya, since yung parang feeling ko nung time na na-realize sa sarili niya na kupal na siyang kapatid or gago na siyang kuya, nakikita ko talaga nagbabago siya. Pero nandun ako sa nararamdaman ko yung transition na nagpapakabait na siya, nagbabagong buhay siya. Pero nandun yung sa utak ko na hate ko pa rin siya. Hindi niya napag-usapan. Napag-usapan na namin yun. I mean, alam niya, kahit di namin nag-usapan, alam niya na kung gaano siya kakupal talaga or gaano siya kabastos na kapatid. Kasi isipin mo, bata kami. Ewan ko, nakwento ko na ata to before. Grade 3, grade 2, ganyan. Same kami ng school eh. So siya kung grade 2 ako grade 4, ganyan grade 5, grade 6. So, siyempre mas bata, younger, mas maaga out, 'di ba? Mas maaga out ng school. Ang gagawin nun tuwing recess or lunchtime, hahanapin ako sa canteen or sa classroom ko. Kukuha niya ako ng pera. Yung baon kong 20 pesos, the pocket money kasi may baon ko pagkain eh. Yung 20 pesos, kukunin niya 'yun. Binyakan na yung baon mo. So, hindi ko sasabihin sa nanay ko. Sasabihin, huwag mo sasabihin kay mami yan ha. Basta all throughout yun, kaya sabi ko sa kanya, laki pa ng utang mo sa akin hanggang ngayon may balance ka pang tigda. Kasi pang asal ko sa kanya. Hindi naman. I mean, bayad na siya. Kaya para sa akin bayad naman kasi dahil niya nakita ko yung pagbabago. Nakita ko yung paano siya naging kuya, naging tatay na sa akin. Hindi, lang yung baka yung bata, away bata lang. Parang ganun din. Pero doon din ako naging tough. Kasi yung isa dun sa yun nga, kasi ma'am ko, wala naman ako narinig sa nanay ko or sa tatay ko. Hindi naman sila yung patulad niyan, mapuri, ganun, never parang siguro steady lang, i-guide ka naman nila pero parang sobrang rare ka makakarinig na ang galing mo anak ha. Hindi ko walang stage, hindi stage mom yung mami ko, parang mahihain din something ganun. Parang yung kapatid ko isa sa nag-ano sa akin na yung mga insecurities dahil nga napipikon ako sa kanya, parang gusto ko maging magaling. Gusto ko maging gusto mo mapuri man lang. Ang goal ko mapuri niya ako kasi pag napuri niya ako, putik. Parang ibig sabihin na-achieve mo na. Na-achieve ko na. Yun rin yung maganda pag hindi ka pinupuri eh. Para pa once sa puriin ka. Parang sarap sa feeling. Nagiging mo yung respect niya. May nagawa ako Yun. Ano kaya nangyari? Yun yung or finally, I'm there. Proud na siya sa akin. Nagawa ko na yung hinahanap niya. Yan. So nung time na yun, kaya sabi ko, nawala na yung hate ko nung gumanon na siya sa akin. Kanya bro, galing, tama yung, parang nakikita ko na ina-appreciate niya na ako. Tapos parang lolo kayo pa nakain mo. Sorry sa mga ginagawa ko. Mga ganong hirit. So sabi ko, okay din pala din sometimes maging tough yung kapatid mo or someone na siguro maging, kumbaga hindi siya necessary sobrang sama. Pero depende sa tao mag-handle. Ikaw mag-handle, i-take mo siya ng in a nice way, para wag mo siya ikagalit na siyempre, wag naman siguro yung too much. Siyempre, may mga gago rin naman na disciplinary na ikukulong ka na. Yung mga hindi na makatao, di ba? May mga ganun eh. Wag naman ganun. Normal siguro yung suntukan. Suntukan. Ako pero normal. Yung kulong, grabe naman kulong. Or kasi may mga ganun eh. Baka, hindi ko alam. Feeling ko. Hindi, pero brutal rin kukunan ka ng baon ha. Brutal. Brutal na rin yun. Pero hindi naman dahil sa akin, nung time ko, hindi ko masip brutal. Kasi may baon naman akong pera. May baon akong ulam, may pagkain ako. Kapag may makain ka, pero kasi wala talaga makain. Kasi yung mami ko, bibigyan ako ng pocket money parang in case of emergency. Yun yung lagi niyang term. In case of emergency, may 20 pesos ka. Lang tayo mag-ipon, no? Ganyan. Diba, pwede rin yun. Tapos ang isa pang tandada ko, share ko lang, Wills lang. Tandada ko ang kinakwenta ng kapatid ko. Kinukuha ko naman yung 20 ko, pambili mo rin naman bibili ako ng pellet gun or something na laruan. Hati naman tayo Yun ang sinusubot pa niya sa akin. Sabi ko, hindi, magulang ka lang talaga. Ambag mo daw yun. Sabi ko, hindi, magulang ka lang. Alam mo sa sarili mo yun. Sabi niya, hindi, magulang talaga ako. Yun pa yung mga sinusubot niya sa akin dati. Sabi ko, hayop talaga. Ako share ko lang rin, like may time rin pala na nagugulpi ako ni Anya tsaka ni Tinya. Pero like, nakausap ko na sila. Si Anya, nakausap ko na yan. Like, sorry, ganun. Like, naiyak rin ako.
Yung kinausap ko si Dinya, kinausap si Dinya, di nag-sorry. Sabi niya lang, hindi, simula ngayon, babawi ako, sama ka sa akin, never kita pababayarin sa inuman. Yeah, sarap better. Sabi ko, better. Yun ang advantage na may kapatid. Ako, I mean, one of the advantage na may kapatid kasi kakayang i-overcome yung insecurities mo ng unconsciously na help ka nila unconsciously to be honest. Kaya mag-anak kayo na madami. Ikaw, maganda rin talaga pag marami. Kung kailangan lang ng budget, kung kaya lang ng budget, totoo. Gusto ko talaga. Maganda marami. Gusto ko talaga yung parang sa amin talaga. Kung mag-family ako ng talagang ako rin, no? Lima, no? Tsaka gusto ko, dream ko kasi talagang kunwari may Sunday, tas parang nagluluto yung mga babae, sila Abby at sila Auntie, tas yung mga lalaki nagbabakbakan sa court. Yun yung dream ko. Court or asaran. Or 2K. Kinakalaban niya kami. Like, lagi yun. Kunyari, sa Baguio or sa sa Baguio. Fontana ba yun? Yung Fontana sa Pampanga. Meron Fontana. Tapos yung Tagaytay nila jokes. Yung Tagaytay nila jokes. Yung bata pa ako, di ako nakalaro. Bad trip ako kasi di pa ako kumbaga, big boy, bad trip. Yung isa sa mga insecurity sa kabataan mo. Yung isa sa insecurity ng kabataan natin. Yung parang, di ko pa ako pwede makapaglaro sa kanila. Di ba? Di ka napili po. Minsan nag-oong versus student tayo. Miko, si Jones, saka sa Injan. Ganda. Yan yung insecurity na fan. Parang shit, di ako napipili pa dyan sila. Silent fan. I mean, fan na masaya. Iisip ko kayo masaya. Masaya pero like fuck, di ako napili. Pero hindi ngayon, nung bata ka siguro hindi masaya. Pero pag na-imagine ko yun. Hindi, pero masaya rin kasi napapanood mo naman. Kumbaga nandun na lang. Pero tama, may bitterness pa rin na parang fuck, sali sana ako. Pero kumbaga, sabi ko lang na fan kasi kunyari nga, yung mga bata na nakikinig siguro sa atin, kumbaga, enjoy niya na hindi ka pa nakakasali. Kasi pag nakasali ka na, doon mo na mararamdaman, ay, ibang level din talaga. Kaya kasi makikita mo yung pag tumanda ka na, huwag ka muna, malayo ka pa. Tiisin mo muna yan. Yung mga gulangan, no? Oo, titiisin mo. Tapos yun yung dream ko. Pag after no, nung bakbakan, nagluluto na yung mga girls yan. Grill. Dinner na, kwentuhan na, asaran na. Kung nga kanina, namintis mo yung mga ganun. Or with the family na. Kumusta kayo sila Auntie, sila Atina, ganyan, di ba? Anong ginawa nila nung, or swimming sila habang kami bakbakan, ganun. Sana magawa natin sa next generation yung ganun pa din. I mean, siguro improved version. Well, mahirap may internet yung social media kasi. Pero, medyo mahirap na rin. Pero sana. Kaya. Adapt lang. Kaya natin mag-adapt in terms of technology na may ganito na. Feel ko naman mas layo ng saya ng basketball sa social media or nung kung may sports sila. Diba? Feeling ko for them kasi iba na yung saya nung Hindi yan. Marami pa rin naman na sa bagay. Paparamdam natin sa kanila yung ano ba masasaya na sa video game ko nakalubog ka sa pool. Oo, yung player mo sa my player pinapagaling mo. Or ikaw yung naka six pack. Or ikaw yung nakakatalo ng ganun. Ganun lang yun. Basta ma-realize din naman nila yung mga sinasabi natin pag tumanda na. I mean, pag in the right age or in the right maturity. In the right. Hindi kasi pinagdaanan natin. Ma-realize mo rin pag tanda. Puta, insecure pala ako. Insecurity pala yun. Kala ko inggit lang. Ay, tas denial ka pa. Nainggit rin pala ako doon. Pero hindi ko pa inaamin dati na naiinggit ako. In denial. Nakakagawa ka ng bad action doon na nag-aangat yun. So, napunta sa family. Oo nga Hindi, maganda kasi. Yun yung parang lesson doon Yung mga insecurities mo, nahuhulma ka din sometimes. Hindi siya yung basta lang inggit na magiging negative siya. Parang ganun. Yes, sir. So, yun. Ganda. Yun? Okay na. Hindi. Okay na. Wala na. Marami ka bang insecurities? Ubus na, buddy. Wala na. At least wala na tayong insecurities. Pero ngayon wala na. Wala naman ako insecurities. Kaya ngayon wala na. Ngayon, hindi, yun nga sa basketball, hindi siya insecurity, more on, yun, tama si Alin, ginagawa ko siyang, hindi mag-basketball ulit ako para bumalik or kasi medyo yung insecurity ko ngayon, yun nga, yung kayamanan or yung success, diba? So, yun rin, ginagamit ko siyang fuel. Actually, yun nga ako, iba na yung term ko ngayon, hindi na siya more on insecurity, more on self-love na mas kumbaga mas inaano ko na yung sa sarili ko na hindi kailangan ko to ginagawa ko to kasi kailangan ng sarili ko, hindi ano ba yung ikaw, ano ba yung insecurity mo pa? Katulad nga, yung mga common pa rin naman yan. Let's say, financially mas ganito, makatravel sa ganito, magkaganto ng pamilya. Kasi syempre, eto, common naman din to siguro for another topic naman, yung ano yun nga, yung mako-compare mo sarili mo sa ibang kaedad mo pero tirahin that's for another topic. Tirahin na natin. Abangan nyo yun sa susunod. Tirahin na natin. Next time. Tirahin na natin. Ating kwento kasama ang bawat isa. Itong
suliranin ng ating entablado. Mula sa pagsikat ng araw hanggang sa buwan at mga tala,